satisfaction rating. Oh, Bongbong Marcos, yung mga vloggers mo, yung mga binabayaran ninyo ng mga vloggers, di umano yung mga troll army ninyo. Lalong-lalo na itong mga binabayaran ninyo sa media para pabanguhin ang mga pangalan nyo at protektahan kayo sa mga katarantaduhang pinaggagawa ninyo para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Pagtatanggalin nyo na yan. Nagsasayang kayo ng pera, nagbabayad kayo ng mga bugok na mga vlogger. Ang dami-dami nyo nang ginagastos, pati lahat na lang ng mga pwede nyong bayaran, binabayaran nyo para mapabango kayo. Pero yung satisfaction rating mo, bumubulusok pa rin. Ito yung sinasabi natin. Na ako, bilang isang congressman, bakit pa ako sasama sa palubog na barko na? Oh, syempre hindi na ako sasama sa isang presidente na sirang-sira na sa hindi lang sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo. So, posible pa ba itong impeachment ni Inday Sara? Baka nga eh. Baka nga sa sobrang galit ng mga congressman ng pinangakuan ng political capital ng presidente noong 2025 dahil sinabi ni Toby Chanco yun eh. Ipinangako sa mga congressman yung political capital ng presidente kaya sila pumirma sa impeachment ni Inday. Eh pucha yan. Sila lang ang nakinabang. Yung mga congressman, hindi nakinabang. Kasi syempre, kailangan ma-impeach muna si Inday bago nila makuha yung mga kapirahan nila. Nasira yung mga pangalan nila dahil sa pagpirma nila. Kaya nga ngayon, baka nga etong impeachment ni Bongbong, baka yan pa yung dumiretso sa Senado, yung kay Inday Sara, baka mamatay na yan eh. Dahil bakit? Marami nang magpapalakas kay Inday Sara. Presidente yan sa 2028, tapos na yan eh. It's inevitable. Oo, so sa kabila ng lahat ng ginagawa ng administrasyon para pabanguhin ang kanilang mga pangalan, putsang inasabi ko nga sa inyo, kahit na yung tae, gawin mong ginto, puta tae pa rin yan. Umaalingasaw pa rin yan. Maniwala ka, yung tae na yan, di ba ganyang kalaki yung tae na yan? Yan, si Marcos yan, ganyang kalaking tae. Kumuha ka lang, kumuldit ka lang ng konti, ipahid mo dito, mas amuyin mo. Putya, maniwala ka kahit anong kulay niyan. Pink, green, white, blue. Pag inamoy mo yan, iisa amoy niyan, tae yan, umaalingasaw yan. Ganyan nakabaho ang papel, ganyan nakabaho ang pangalang Bongbong Marcos. So sabi ko nga, lagyan mo ng glitters, lagyan mo ng mga sprinkle. 'Di ba yung mga sprinkle na candy? Oh, putang ina. Yang tae na yan, ipahid mo sa fried chicken. Maniwala ka. Hindi mo kakainin yung fried chicken kasi pag ganun mo, amoy tae yan, mabantot yan, kadiri yan. So kahit na anong gawin mo dito kay Bongbong, kahit na ano pang kolorete ilagay mo sa kanya, hindi nyo na kayang pabanguin yan. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, putang ina ninyo, yung mga vlogger ni Bongbong, wala na kayong pag-asa. Pag nawala na ito si Bongbong sa kapangyarihan, putang ina nyo, puros kayo mga magbubuti na naman. Oh, yan. Oh, siguro na guminhawa mga buhay ninyo for a short period of time. But after that, puta, wala na. Hindi na kayo makakabalik doon sa bandwagon ng mga Duterte. Dahil putang ina ninyo, lahat kayo kasapakat sa mga pagnanakaw sa Pilipinas. Yung mga perang kinulimbat. Di umano ng mga pamilya nito. Pucha, napunta sa inyo. Kaya maaaring, putang ina nyo, yari kayo sa karma. Hindi kayo makakaano sa karma. Naka-magnifying glass kayo. Maaring nakabili kayo mga sports car, mga ginto, nakabili kayo ng mga nagpaunlad sa buhay ninyo. Itong mga panahon na ito dahil sa ginagawa ninyo, dahil sa pagiging kasabwat nyo nitong ulul na ito. Maniwala kayo, putang ina ninyo sa batas ng langit at sa karma, hindi kayo makakatakas. O kaya pakinggan natin itong itong balitang ito, ang pagbulusok ng survey ng isang presidenteng pinaglihis sa tae. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang neutral satisfaction rating sa pinakabagong survey ng social weather stations. Mula sa 39% noong Setyembre, nasa 40% na yan ngayong Nobyembre. Katumbas yan ng 1 percentage point na pagtaas. Hindi naman gumalaw ang mga undecided o di tiyak kung kontento ba sila sa performance ng... Antakin mo sa laki ng pera na ginagasta niya. 1% lang ang tinaas niya. And again, 2026. It's February already. O meron lang tayong 4 na quarter sa isang taon. Yung unang quarter matatapos na. Oo, nagsisimula na, nauubos na. O, second quarter na tayo. O, pagkatapos ng January, February, March, April, pagtapos ng April sa June, second quarter na tayo. Putsangin ang yan. Bilisan ninyo, double time kayo. Hindi nyo napapaganda yung hindi nyo napapaganda yung papel ni Bongbong Marcos. Sayang yung bayad sa inyo, ha? Ang Pangulo. Pareho yang 17% noong huling 2 surveys. Samantala, bahagya namang nakabawi ang Pangulo pagdating sa mga dissatisfied o di kontento. Mula 44% Again, sabi ko sa inyo, itong survey na to, dinugas pa to.
Dinugas pa yan ng lagay na yan, pero hindi pa rin nila kayang itaas. Kasi nga, putsang ina, ang hirap pabanguhin ng tae. Ang isang galisin na aso, putang ina niyan, kahit anong isuot mo dyan na costume, galising aso pa rin yan. Wala na kayong magagawa. Setyembre, 43% na lang yan nitong Nobyembre. Sa kabuuan, -3 ang naitalang latest net satisfaction rating ng Tangina, -3. Sakit. Ang saklap, pero tumaas naman. Kasi nung September, -5. Tumaas naman ng 2. Dinugas na yan, ha. Hindi nila kayang biglang from -5 to positive kagad. Hindi, halatang halata naman yan. Kasing halata na yan ng pagngiwi-ngiwi niya. -3. Tumaas ng 2 punto, pero negatibo pa din. Mauubos na yung kalendaryo, puta, negatibo pa rin. Ang laki na ng binabayad sa troll army, putang ina, negatibo pa rin. Ang dami na, pati hindi lang pulahan ang binabayaran nila ngayon, hindi lang loyalista, putang ina, pati dilawan at pinklawan, binabayaran na nila ngayon para maging kakampi nila, puta, -3 pa din. Paano na yan? Anak ng tinapay, ulo. Halos di nalalayo sa -5 niya noong Setyembre. Pareho po yang may katumbas na rating na neutral. Ginawa ang survey sa higit 1,200 respondents. Tiyempo ang survey sa gitna ng sunod-sunod na anti-corruption rallies. Kurap eh. Yan na ngayon. Yari kayo ngayon. Patay. Sa liigan tama. Sa liigan tama. Ano pa ang balita?